Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ika-8 linggo na tayo ng ating aralin sa Filipino 4 para sa ating paksa, paggamit ng diksyonaryo. Tayo may bibigay ang kahulugan ng salita ayon sa kasing kahulugan, pasalungat, gamit ng pahiwatig o context clues, diksyonaryong kahulugan. Mga bata, natatandaan ba ninyo kung anong sanggunian ang ginagamit ninyo kapag nais ninyo malaman ang kahulugan ng mga salitang hindi pamilyar sa inyo? Mahusay, gumagamit kayo ng diksyonaryo. Ano nga bang gamit ng diksyonaryo? Sa aralin ito, matututunan mo kung paano gumamit ng diksyonaryo. Ang diksyonaryo ang nagpapakita ng wastong bigkas ng salita, pagpapantig ng salita, anong uri ng bahagi ng pananalita, ang salitang ugat, mga kahulugan at kasing kahulugan. Ano nga bang pamatnubay ng salita? Alam ba natin kung paano gamitin ang pamatnubay ng salita? Ang pamatnubay na salita ay dalawang salita na makikita natin sa itaas na bahagi ng diksyonaryo, nasa kanan at kaliwang bahagi ng pahina. Ginagamit ito upang magamit ng wasto ang diksyonaryo. Pag-aralan ang pahina ng diksyonaryo. Ano ang masasabi ninyo sa pahina ito? Mahusay! Ang mga salita ay nakaayos ng paalpabeto. Mayroon itong pamatnubay na salita. Ito ay makikita sa itaas na bahagi ng pahina ng diksyonaryo, ang nasa kaliwa at kanang bahagi nito. Ang nasa kaliwang bahagi, ang unang salitang mababasa natin sa pahina ng diksyonaryo. Halimbawa, giyagis. Ang salitang giyagis, ang unang-unang salitang mababasa natin sa pahina ng diksyonaryo. Samantalang ang nasa kanang bahagi, ang kauli-uli ang salitang mababasa natin sa diksyonaryo. Halimbawa, gulantang. Makatutulong ang dalawang salitang ito upang malaman ng tao na nanaliksik o naghahanap ng isang salita kung ang salitang hinahanap niya ay kabilang sa pahinang ito o hindi. Alamin natin ang mga bahagi ng diksyonaryo. Kabilang dito ang salita, kahulugan, pamatnubay ng salita, tamang bigkas, wastong baybay, bahagi ng pananalita. Suriin natin at isa-isahin ang mga bahagi ng diksyonaryo. Salita. Ito ang mga salitang nakaayos ng paalpabeto sa bawat pahina ng diksyonaryo. Bahagi ng pananalita. Kung mapapansin natin, may P and T. Ibig sabihin, ang salita ay ginamit bilang pandiwa o salitang kilos. Halimbawa, lumayas, maglayas. Kahulugan. Ang salitang lumayas ay nangangahulugang umalis ng kusa. Ang maglayas ay nangangahulugang umalis dahil sa sama ng loob o mahigpit na pangangailangan. Samantalang ang salitang palayasin ay nangangahulugan ng sapilitan o sadyang paalisin o patakasin dahil sa nagawang kasalanan. Tamang bigkas. Kung mapapansin natin, may tuldik sa ibabaw ng titik A. Ito ay makatutulong upang malaman natin kung paano babigkasin ang bawat salita. Baybay ng salita. Ito ay nakatutulong upang malaman natin kung ilang pantig o baybay ang bawat salita. Bahagi ng pananalita. Pangalan, pandiwa, pang-abay, pang-uri, pangatnig, pang-angkop, pang-ukol, panghalip. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan ang nakalimbag na pahina ng isang talatinigan. Sagutin ang tanong sa hulihang bahagi nito. Para
sa gawain sa pagkatuto bilang 2, basahin at unawain mabuti ang bawat katanungan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang salita sa loob ng kahon. Matibay ang lubid na abaka. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pag-aralin ang pahina ng diksyonaryo at sagutin ang mga tanong. Paalala, kung may mga bahagi ng aralin na hindi lubos na naunawaan, mangyari makipag-ugnayan sa inyong guro sa Pilipino o balikan ang video lessons na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!